Magandang performance ang naipakita muli ng ating pambato na si Kai Sotto kontra sa kupunan ng Toyama Grouses. Nasa first 5 ang ating pambato na si Kai Sotto, samantalang wala naman at hindi nakapaglaro si AJ Edo ng Toyama Grouses. Well, first quarter ng game ang ganda, bumanat agad ng isang slam dunk at nakaguha ng magandang tempo at tiyempo ang ating pambato na si Kai Sotto. Inaasahan po natin na medyo mahihirapan talaga ang Yokohama dahil dalawang ex-NBA player ang nakabantay sa kanila. Nakita natin kung paano talaga na-domina ng maayos ng ating pambato etong first and second quarter ng game. Well, kung titignan po ninyong mabuti, ang ganda ng play ng ating pambato na si Kai Sotto. Under 5 minutes yung sistema ni Coach Aoki Taketo, nilabas ang ating pambato na si Kai Sotto. Bago matapos ang first quarter, under 3 minutes naman, muli siyang ipinasok. So nakalamang lamang ng 7 points dito sa first quarter ang Yokohama B Corsair, which is talagang angat na yan. Malaking puntos na po yun at nakapagtala si Kai Sotto ng 2 points, 5 rebounds, 1 assist at 1 block dito po sa first quarter pa lang ng game, mga kaibigan. Tignan nyo mabuti pagdating ng second quarter, another ilang points po naitala ng pambato. Nakapagtala si Kai ng 7 points, 7 rebounds, 1 assist at 1 block. Nakita nyo yung consistency meron si Kai Sotto at talagang na-apply na niya yan sa game. Under 3 minutes lang siya, 3 minutes lang siya nakapaglaro, dito nga po sa second quarter ng game. Inilabas din po agad ni Coach Aoki Taketo, pero last 2 minutes ipinasok si Kai Sotto. Talagang nakuha ni Coach Taketo na sanay sa mga intense at crucial game, especially yung mga last 2 minutes of game. Diyan talaga mas effective etong si Kai Sotto. Yung depensa ni Kai, kailangan pag walang Kai Sotto, nakakapuntos po at nakakahabol etong kupunan po ng Toyama Grouses. Well, mga idol, pagdating naman ng second half ng game, dito mas ginamit pa si Kai Sotto. Hindi na po siya nawala sa game dahil yung depensa kinakailangan para hindi tumaas or makapuntos yung scoring machine nga po ng kalaban. Nakapansin naman natin kapag may Kai Sotto, nahihirapan tumira yung mga 3-pointer. Hindi rin sila nakakapuntos sa ilalim dahil may bumabantay na Kai Sotto. Mas masipag na po si Kai Sotto ngayon kung ikukumpara natin sa huling mga naging laban niya, especially doon sa Hiroshima Dragonflies. So, pagdating dito sa fourth quarter ng game, ilang minuto lang nakapaglaro si Kai Sotto at hindi na nga po ipinasok ni Coach Aoki Taketo. Mukhang napasama po yung kanyang pagkakabagsak at nauwi sa injury, and hopefully hindi naman sana ito malala. And so far so good, nagtapos ang game ng Yokohama B Corsair kontra sa kupunan ng Toyama Grouses. Panalo pong Yokohama. Nakapagtala ang ating pambato ng 16 points, 14 rebounds, 2 assists and 2 blocks. When so far so good, tuloy-tuloy at consistent na talaga ang play ng ating pambato na si Kai Sotto.